Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, inilabas na po ang subpoena. So pinirmahan na nga po ng tuluyan ni Senate President Juan Miguel Zubiri itong subpoena laban dito kay Pastor Apollo Musiki Buloy. Dahil sa pangalawang pagkakataon po, abay hindi na naman po nagpakita, umattend, dumalo itong si Pastor Apollo Musiki Buloy dito sa Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality under ni Committee Chair Risa Ontiveros, itong si Pastor Apollo Musiki Buloy para harapin po ang mga di umano, allegedly, na accusation sa kanya na siya po ay isang sex offender, rapist, human trafficker, human violators sa committee ni Senator Risa Ontiveros. So, pag hindi po siya umattend, ay maaari po siyang makontempt. Anyway, ito po yung balita. Panood muna natin sa inyo bago tayo magbigay ng short recap sa nangyaring Senate hearing under sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Panoodin natin mga kababayan. May inaprobang subpoena ng Senado para piliting mapaharapin si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav! Rafi, sinabtina na si Pastor Apollo Kibuloy ng Senate Committee on Women and Children matapos hindi dumalo sa pagdinig ukol sa mga pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inimbitahan sa pagdinig si Kibuloy pero 2 beses nang hindi sumipot. Noong nakaraang pagdinig, may dumalong abogado ng Kingdom of Jesus Christ pero hindi na siya pinagsalita. Sabi kasi ni Senador Risa Ontiveros na chair ng komite, kailangang si Kibuloy mismo ang humarap dahil personal ang mga alegasyon. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Kibuloy ay pang-aabusong sexual sa ilang babaeng miyembro na ang ilan mga menor de edad pa. Meron ding nakaranas umano ng pananakit. Kaninang umaga, pinirmahan na ni Senate President Mick Zubiri ang subpoena laban kay Kibuloy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy kaugnay sa pagdinig ng Senado pero dati na niyang sinabing hindi siya dadalo sa pagdinig at haharap lang sa korte kung may reklamo. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kapuso at Okay. Hindi lang po yan guys, yung mga alegasyon sa kanya. So, bibigyan ko kayo guys ng short recap. Bukod po sa reklamo na pang-rape, pang-aabuso, ay nireklamo din po ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagtatrabaho sa ilalim ng SMNI na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Musiki Buloy. Isiniwalat niya po na itong SMNI, underpaid po sila. Pinagtatrabaho sa umaga bilang researcher at sa gabi pinaglilimos. Bukod pa doon guys, pwede po siyang makasuhan yung about sa trabaho. Hindi ko lang naisulat sa inyo kung ano yung klaseng kaso na yun. Pero meron akong video na ipapakita sa inyo guys. Pakita ko na lang ha. Ito po mga kababayan. Balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 8 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun?
Sa Seminay po, Madam Chair, is wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod See? monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood ni Kibuloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya Hindi. kung mood niya, depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganon sa Seminay. So, malamang, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang PhilHealth, walang pag-ibig. Wala din po. Pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. Yan, 'di ba? Pinakita ko naman sa inyo guys na bukod sa reklamong sexual, reklamong pang-aabuso, lalo pat ngayon may issue din about sa revocation itong SMNI, nadagdagan pa po ang bigat, 'di ba? Ang patong na kaso sa SMNI dahil yung ibang mga trabahante, ibang mga employment doon ay underpaid. At pag gabi, namamalimos, pag hindi po nakuha yung quota, ang ginagawa po, sinasampal, inaabuso. So talaga nga namang nakakalungkot na pangyayari. At hindi lang po yun guys. Mayroon pa pong isa na nagsiwalat, nagreklamo din, ukol dito, kamag-anak naman po to ni Pastor Apollo Kibuloy. Abay, nakaranas din po guys ng pang-aabuso at kinumpirma niya na siya din po ay naging isang cameraman ng SMNI na hindi din po pinapaswelduhan, kundi honorarium lang po. So, practice lang po ang ginagawa dyan sa SMNI. Pero, yung mga malalaking tao dyan, totoong meron pong sinusweldo sa loob ng SMNI. So, ngayon, sa mga naging pahayag, naging statement ng mga di umano'y biktima ni Pastor Apollo Kibuloy, sumingit naman guys ng kabubuhan itong si Senator Robin Hood Padilla na, kasi diba nakikita nyo naman guys na nakatahob ng muka, kasi syempre for the safety purposes, kasi hindi natin alam yung pwedeng gawin ng isang malaking tao sa kanila, di umano, kasi diba nagsasalita sila sa mga allegedly na pang-aabuso, human rights violation, sa parte ng mga trabaho. Aba itong si Senator Robin Hood Padilla, pinatunayan niya na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay napakamabuting tao raw po. At beside, hindi daw po siya hininga ng pera, kahit kailan nung humingi po siya ng tulong dito kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi daw siya binigyan ng pera. Tapos, pagsasambit niya pa, ito yung pinaka nakakagigil guys. Kasi 'di ba, kinikasing na, hinaharas, binabantaan, dine-death threat. Ang iba pa nga, muntikan ng riding in tandem, itong mga biktimang nais magsalita sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros under the Committee on Children's, Women's, Family Relation, and Gender Equality. Tabay itong si Robin Padilla, gusto niya ipakita pa po ang full face ng mga biktima kung totoo daw pong matapang sila. Kasi sabi ni Robin Padilla, kung totoong matapang kayo, huwag kayong matakot. Ipakita nyo yung pagmumukha ninyo. Ito guys, pakinggan nyo. Tarantado talaga tong hayop na to. Ito yung pinakabobong senador na nakita ko sa buong mundo. Sen Robin, meron po ba kayong mga gustong itanong or sabihin sa ating mga resource persons? Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig.
Yun lamang po, maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. O, diba? Kabubo ba? Kabugo. Kabugo nimo. Kabungog. Ang dramatic niya guys sa pagsasalita niya to the point na nonsense na yung kanyang mga pinagsasabi, napunta na sa pelikula. Ano ko lang yan guys, yung pinaka-short ng gusto niyang sabihin kasi ang dami pang pinagdaanan ng kanyang sinabi. Ginoong Maria pa ata itong si Robin Padilla sa Islamic na word. Hindi ko alam guys pero pasensya na, pero parang ganun yung yung pagkaintindi ko. Pero about daw po yun sa kapayapaan, tapos napunta sa pagkakaibigan nila ni Kibuloy, napunta sa mga ginawa niyang pelikula, at ito lang pala yung kanyang message. Sa dama niyang sinabi guys, ito lang pala yung kanyang message na dapat itong mga biktima umano ay tumindig at huwag matakot na ipakita ang kanilang pagmumuka sa taong sinusupil nila, which is itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito nga mga taong to humarap, hindi lang nagpakita ng mukha, si Kibuloy nga hindi nagpakita Tarantado talaga to. Ikaw yung umattend dyan sa committee ni Senator Risa Ontiveros na wala man na ako nakuhang sense. Wala man na ako nakuhang kahit kakonting katas-katas ng knowledge. Pawang kabubuhan. Umattend ka, sinabi na nga ni Senator Risa Ontiveros na kinikasing sila, hinaharas, tapos at the end, gusto mo pang ipakita yung kanilang pagmumuka? Gago ka ba? May utak ka ba? Anyway, yun lamang po guys, as of the moment, lumabas na po ang sabina dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At kumpirmado din naman po yan guys, binalita na kanina at sa post ni Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, ulitin ko po na ilabas na ang sabina laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. So, we expect you, Kibuloy, to respect that sabina and finally show up to our Senate investigation. Huwag po niyong ismulin ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. So kapag itong mga biktima naman na po ito ay napatunayan nagsisinungaling, may karampatang parusa din po sa kanila. Pero yung mga nagsalita guys ay hindi po personally ang iba magkakilala, pero yung mga sinasabi nilang living proof witness ng mga naranasan nila sa panahon ni Kibuloy ay nagkakatugma-tugma guys. Yes, nagkakatugma-tugma po. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.